So, buong mundo ngayon, mga sangkay, ay nagkakagulo dahil po sa napakasamang balita. So, ito na nga. Ito ang nangyayari ngayon, mga sangkay, sa bansang Iran. Inaatake na po sila ng Amerika. At alam niyo, mga sangkay, ito yung matinding balita ngayon. Gagawa daw po ng mga malalang pag-atake ang Amerika, mga sangkay, sa bansang Iran. At ito po ay kinumpirma ng bansang Amerika sa pamamagitan po ng kanilang presidente na si Donald Trump. Ngayon, tingnan po natin ang sitwasyon, mga sangkay. Sobrang lala po talaga na ito. At sabi pa nga po ng iba, may mga dating militar ng Amerika ang nagsasalita na posibleng abutin na po ito sa World War III. Tingnan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Please subscribe. Nakikita nyo po yung subscribe button sa baba, pindutin nyo lamang po yan. Tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, rekta po tayo. Maraming nababahala ngayon kasi ito po yung, pakinggan nyo po itong tunog, mga sangkay. Yan ay senyales na may paparating na mga pag-atake. So hindi lamang po ito sa Israel, kundi maging sa mga bansa pa na malalapit, no? Ayan, mga sangkay. Ngayon, ito ang balita. Ito, United States and Israel launch a wave of strikes against targets in Iranian cities. So, nilulusob na ngayon ng Israel at Amerika ang mga malalaking syudad ng Iran. Ito naman, mga sangkay, na-intercept daw po ng Iranian forces ang mga missile na napapasok sa kanilang bansa. Ayan, mga sangkay. Israel and US attack Iran. So ito po ay balitang-balita ngayon, mga sangkay. Global media report that aircraft were spotted over several Middle Eastern countries following the US-backed Israel missile strikes on Iran. At alam niyo, mga sangkay, ngayon nga po, o nakarang araw pa, nag-military build-up na po. Okay, nag-military build-up na po ang Amerika dyan. Yung malaking bahagi ng Iran ay pinalibutan na po ng mga sundalo ng Amerika. Nagkaroon po ng pag-uusap ang US at Iran. Nito lamang. Pero wala pong napagkasunduan kung kaya't humantong po sa ganito. Ngayon, mga sangkay, ito yung masamang balita. Tingnan po ninyo. Ang maraming mga malalakas sa pag-atake ay ibabagsak na daw po sa lahat ng lugar ng Iran. Ang kawawa po dito, maliban siyempre sa mga sundalo, ay yung mga nakatira sa Iran. At siyempre, mga nakatira pa sa ibang mga lugar, mga sangkay na hindi, wala naman po talagang kinalaman dito. At nagsalita na nga po itong si Donald Trump. Pakinggan po natin. Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. So, kinumpirma na. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. So ngayon, ito lang ang malinaw, mga sangkay, no, na sinabi ni Donald Trump. Ibabagsak daw po ang napakaraming mga weapon ngayon sa Iran.
So ngayon, ang tanong dito, kasi kinumpirma na po ang major combat operations ng US. Ang tanong dito, saan tayo dadalhin ng digmaan na to? Anong mangyayari sa market, mga sangkay? Tataas na naman ba yung oil? Possible po yan. Kasi wawasakin na po ng Amerika ang Iran, mga sangkay. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. Okay. So yan po yung masamang nangyayari ngayon sa ating mundo. At marami po ang kinakabahan ngayon na baka abutin po tayo sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Kasi syempre, nandyan po yung Russia. What if yung Russia bumack up sa dito sa Iran? So malaking gulo yan. 83 Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years. Okay, so sa madaling sabi, mga sangkay, ang mga binibitawang salita ni Donald Trump ngayon ay mga basurang ginagawa di umano nitong Iran sa Amerika. No, mga sangkay. Pero ngayon, pag binasa mo yung opinion ng maraming tao, hati po eh. May iba, mga sangkay, naniniwala sila na itong ginagawa ng Amerika ay hindi maganda. Yung iba naman, mga sangkay, naniniwala naman sila na itong ginagawa ng US ay tama dahil nga po marami na pong pinapatumba ng mga Iranian nitong regime. Yung namumuno mismo sa Iran, mga sangkay. So, itong delikadong sitwasyon ngayon ng actually hindi lang Middle East, ng mundo, mga sangkay, posible po talagang mag-trigger sa malaking digmaang pandaigdigan. Kinumpirma na po ni Donald Trump, ayan po mga sangkay, no, na mayroon nga pong ginagawa ng pag-atake at anumang oras masasaksihan po natin ang maladilob yung pag-atake ng Amerika sa Iran. At ngayon, mga sangkay, sabi nga po, gumanti po ang Iran. Ayan po, Iran says it has launched missiles and drones towards Israel. So, gumaganti na po sila ngayon sa Israel. Pero ang tanong dyan, kakayanin kaya nila, mga sangkay, yung puwersa na ito? Grabe, no? Hindi po natin alam kung ano mga pakay na ito, no? Pero, mga sangkay, tandaan po natin, sinabi na po yan sa Biblia, no? And you will hear of wars and threats of wars, but don't panic. Ito ay paalala sa lahat po ng mga Kristiyano, huwag magpapanik. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. So lahat ng ito ay mangyayari talaga ayon po dito sa Book of Mark chapter 13 verse 7. Just imagine, mga sangkay, ang tagal na po nito. Pero bago po mangyari, na ipropesiya na. Actually, ang prophecy na ito, mga sangkay, matagal na pong nagaganap and continues up to now. Tandaan po natin, ang time natin ay wala sa time ng Diyos. Actually, mga sangkay, yung time natin ay, ang Panginoon ay hindi bounded ng time na mayroon po tayo. So, ngayon, mga sangkay, kung matagal na po itong naipropesiya at hanggang ngayon ay nagaganap, ang ibig sabihin lamang po niyan, ang propesiya na nakasulat sa Biblia ay buhay at totoo. Ayan po, mga sanggay, oh. Up to now, di ba? May World War I na. World War II. Yung 3 paparating. Cold War, Vietnam War, Korean War, and many wars na nangyari po sa ating planeta. And until now, mga sangkay, nagaganap. So ngayon, marami po tayong mga kababayan no ang kinakabahan na sa iba't ibang panig ng Middle East. Kasi doon po ang magiging doon po yung magiging war zone. At hindi natin alam kung posible pa itong kumalat, magkampihan, pero doon nga po magiging lugar ng giyera.
So, yung mga kababayan po natin, I hope na may gawin po yung bansang ating bansa mismo. Kasi delikado ito kung sakasakali na maiipit po sila doon. Yung mga nasa Israel, Jordan, Syria, and Iran. Marami pa mga bansa na nakapaligid dyan. So, sana po maisalba yung mga kababayan po natin. So, ayun na. Diniklara na po ni Donald Trump itong kaganapan ngayon dyan, mga sangkay. At ito na nga pong nangyayari dyan sa Israel, sa Iran, sa buong Middle East. Malaking gulo to, mga sangkay. So, let's pray. Ay, nako po. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.